Yeah, yeah. True Brown style. Rep your hood. Yo, what's up? Rep your hood. OG, maaari ba namin malaman kailan ka naging TBS? Naging TBS ako year 1999. 98-99. Mga around siguro mga last quarter ng year. Hindi masyadong masyadong matagal na, mga September siguro, September to November. Ayan. OG, sino ang naput sa'yo para maging isang TBS? Actually, elaborate ko ng konti. From a friend na naunang mag-TBS siya sa akin. Name niya Casey. So, si Casey, taga Pampanga Street siya. Tapos, in-introduce niya ako sa pagiging gangster eh. Yun nga lang, naging SNH muna ako. From SNH, 1996, nag-transit ako, naging TBS no 1999 kay OG Matos ng Sampaguita Hood. Para maging isang OG, di ba, hindi na tao tayo basbas? Sino ang nagbasbas sa'yo para maging isang OG? Sa basbas kasi medyo medyo baka ma-confuse yung iba. Ang OG ko, si Matos. Ang roots ko, Sampaguita, which is si Van. So, kung baka magtaka kasi yung iba, from Matos, ang nagbasbas sa akin mismo si Van. Si Van ng Sampaguita Hood na mismo, si OG Spoon. Van, OG Spoon, alam naman ang lahat kung sino yun. So, binasbasan niya ako maging OG mga year 2002. Para maging isang OG, ano ang proseso at kwalifikasyon para ikaw ay basbasan? Actually, alam naman natin yun dati, nung panahon natin pare. Hindi biro, hindi magandang sabihin ha. Kasi ayoko mag-inspired na sa mga new breeds kayo ng mga ganung topic eh. So, sa mga kapwa nating OG na matatagan, alam na nila yun. Yun lang, just to be safe. Bilang isa sa pinakamatagal na rin sa TBS, paano mo pinalawin yung pagiging TBS? Personally, sa sarili, actually, dumaan ako dun sa sa negative era. So, dahan-dahan tinanansit ko kasi medyo lumiliit yung mundo ko eh. So, ginawa ko, from that bad experience, tinry kong maging good experience yung mga naranasan kong sagang. So, mas pinili kong mag-aral at the same time, maging gangster na mayroong knowledge. Pwede naman pala eh. So, yun. Kaya malaki na turong sa akin yung gang natin na True Brown Style. Pwede ba malaman kung anong nangawa ka? Nag-originate ako, brother, Pampanga Hood. So, ang Pampanga Hood kasi nagsimula siya year 1998. So, from 98 kasi, masyadong maraming gang war dati. So, pagdating noong 2002, medyo kailangan ng majority namin na lumubog eh. From there, nag-transit ako sa Jaca, sa Recto. Doon ko na nakasama ng close si OG Soul sa ibang OGs. Ginawa niya akong veterano that time. Parang lumalabas veterano nung mga veterano niya pa. Hanggang sa may nagawa tayong something, pinatawag ako ni OG Spoon. So nung pinatawag ako ni OG Spoon, akala ko DA nga eh. Yung pala, babasbasan niya na ako maging OG. So, ayun. Ang basbas ko, galing ng Sampaguita Hood. So, from Pampanga Hood, naging Sampaguita Hood ako kasi binasbasan akong OG ni Van mismo. Nang wala pa akong nabubuong hood. Yun yung istorya. Paano ngayon saan ang hood mo? Actually, kung sa hood, ang bit-bit ko ngayon kasi more on focus ako sa new breeds eh. Ang meron tayong 14G Spyro, third coast connection. So pag narinig mong ganon, ibig sabihin, akin. Meron tayong 14G sa mismo dito, Tondo. Meron tayo sa Tondo pa rin eh, sa may Permin. Meron tayo sa 6th Avenue. Puro 14Gs yun, nagkakaroon lang ng pangalan. Tapos meron akong mga old hoods na nasa bandang MCU, sa bandang Fatima University sa Valenzuela.
Pero yung kasi kinailangan ko silang ano eh, di naman i-disband, kumbaga kinakailangan ko silang ano, mas i-priority nila yung mga families nila. Ayun. OG, paano mo pinangahawakan ng hood mo? Actually, simple lang eh. Sila yung pinapahawak ko sa akin eh. Pwede kong explain, di ba? Ganun lang yun. As OG kasi, continuous learning eh. New era versus old school. Kailangan tayong matutunan din sa kanila eh. Paano mo gagawin yun na hindi nila nalalaman na sila, tinuturuan nila ako. So, ganun ang ginagawa ko. Kinakausap ko sila isa-isa. Isa-isa yan, halos araw-araw, gabi-gabi, may nag-PPM sa akin, personal problems, problemang pamilya, problemang boyfriend, girlfriend, lahat yan pinapasukan ko. Kung kaya kong sagutin lahat, sasagutin ko yan. Pero, syempre, tao lang tayo. Humingi ako minsan ng break time. Nihiling ko lang yun sa kanila, alam nila yan, alam nila. Tuwing Monday, wag nyo ako i-storbo yung parang awa nyo na. Parang ganun eh. Bumababa ako sa pagiging OG hanggang sa pagiging homie. Homie-homie kami mag-uusap para walang ilangan. OG, para sa'yo, pati sa tagal mo na rin sa pagiging TBS, ano ang kaibahan ng TBS ko ng TBS ngayon para sa'yo? Naku po, sobrang laki, brother. Alam mo yan. Ang TBS kasi dati, more on ano tayo eh, ego. Ego, who hold the power. Alam mo yun? Versus sa ibang gang, sino matigas. Parang nangyayari sa atin nun, bawian lang sa bawian. Parang talagang puro gang lang eh. Compare ngayon kasi iba niya agenda natin eh. Ilayo yung kabataan sa ganung era kasi pangit na nga yun. So more on from bad era, di naman bad don't be negative na lang sa naikinig. Kumbaga yung era ng gang war na hindi na natin kailangang ibigay sa kanila yun. Bigay natin sa kanila yung disiplina, saka respeto sa bawat isa. Yun lang yun. Dito ba sa hood nyo, OG, meron kayo sinusunod na kulay? Actually, to be frank, pare, meron. Third Coast Pyro kasi pag naririnig nung iba, akala nila another gang. Medyo kukunin ko na yung opportunity to. Yung kasi yung tinawag sa Sampaguita Hood eh. So, marami sa Bloods na true brown style, mga hood may mga pangalan eh. Alam ko pati sa mga kapatid nating Crips may mga pangalan na rin yung hoods eh. So, may kulay kami, Bloods kami, pero isa lang sigurado, true brown style kami lahat. OG, matanong ko lang sa'yo, hanggang kailan mo bibitbitin ng pagiging TBS? Hanggat tina-allowed siguro ko nung nasa taas, saka hanggat may nagtitiwala sa akin mga nasa likod ko, mga homies. Kasi siguro hindi, bibitaw ka na pag wala na naniniwala sa'yo eh. Pag wala na nakikinig sa'yo, pag wala ka na rin pinapakinggan, doon dapat, pag marami ka na nakakaaway, dagdag ko. Kumbaga, bumitaw ka na, ikaw mismo sarili mo. Pero hanggat alam kong nire-respeto nila ako, siguro, pare, wag naman muna. Pero hanggat ina-allowed na sa taas, sige lang tayo. Sa ngayon kasi, OG, nakikita ko sa Facebook, maganda na ang adikain ng mga TBS. Dito ba sa hood nyo, may mga nagawa na kayo para sa community nyo? Like feeding program, fire victims, mga natutulungan nyo? Actually, nagkasunod-sunod nga nitong taon na to eh. Meron kaming 2 times kami nag-feeding this year. Isang pesta ng Quiapo. Actually, hindi lang naman kami yun kasama yung ibang hoods. Hindi lang pula. May asul, pula kasi nga TBS tayo eh. So, yun, pesta ng Quiapo. Tapos yung sariling hood, feeding, sa nasunugan. Tapos may mga pasimpleng ginagawa kami, mga nangangailangan ng tulong na kaya naman namin pag may nakarinig kami. Tanong agad eh, kaya ba ng pondo? Pag kaya, tulong. Pag hindi, medyo dasal na lang muna yung tulong eh, alam mo yun? Para mas ma-enjoy nila yung pagiging TBS nila sa ibang paraan. Ano may papayo mo sa mga basta pumasok sa gang? Ano ang dapat nilang sunod para maging isang member? Actually, maging isang member, alam natin mga TBS yan kung ano yung pagdadaan ng proseso. So, isa lang masasabi ko, hindi porma hanggang obligasyon to. Obligasyon mo sa sarili mo, may obligasyon ka bilang homie na ipakita na hanggang hindi na kasing sama ng dati.
Rap your own hood, true brown style. Rap your own hood, true brown style. 14 G's, Pyro, rep your hood. 14 G's, Pyro, rep your hood. Third Coast, Pyro, glass. Third Coast, Pyro, glass. Rap your own hood, true brown style. Rep your hood, true brown style. 14 G's, Pyro, rep your hood. 14 G's, Pyro, rep your hood. Third Coast, Pyro,